morning guys. Dito naman tayo. Ang gagawin natin ngayon is isang monitor. Mico ang tatak niya. Mico. Bali monitor to nung boss namin sa pinapasukan ko. Ginagamit niya to sa may office. Bali ang style nito ay pa-curve. Kaya mapapansin nyo, pinapaklas ko na. Kasi ang issue nito guys, naayos ko na rin to. Ang problema nung una is yung bandang adapter nya maluwag, ginamperan ko. Naayos naman, tapos nagamit niya ng ilang buwan din. Maabot din ng taon din, maabot ng taon. Ngayon lang din uli nasira kasi ang problema naman daw ay may power naman siya kaso wala siyang display. Kaya tawag nito, pinadala dito sa bahay. Sabi ko dali na lang do sa bahay kasi hindi ko dala yung gamit ko pag repair. Kaya sabi ko kung maaari, i-pull out ko, dali sa bahay. Ang nangyari, sila na lang yung nagpa dala dito sa bahay natin. Ayan. Kaya nakaganyan siya, nakabalo. Kaya matinding balutan kasi ang style ng ano niya naka-curve eh. Kailangan pag nilagay sa motor to hindi siya maalog. Kaya may foam siya sa harap para in case na tumagtag hindi madadali yung LCD natin. Ayan, bali pinupunasan ko lang yan tapos kasi masyadong malikabok. Ayan, itatry natin, itatry lang natin. Ayan, nilagyan ko na ng power supply. Ayan, bali ayan na siya, umilaw na, naka green indicator. Tapos nilagyan natin ng Android box na pang wifi. Ayan, naka open na yan kasi kung makikita nyo sa LCD wala talaga dark blue lang talaga ang kulay nya, wala siyang display. Yan yung ayusin natin, bakit nawalan ng display yan. Wala talaga siyang display. Ayan, tinayo ko pa rin yan. Kasi mapapasin nyo pagka inano ko may ilaw siya. Ibig sabihin po yung backlight nya okay yung power supply kaso wala siyang image o display. Kaya ginawa na lang natin dyan, binaklas natin. Ganyan pala pag nag-repair sa mga tibing hindi siya diretso, pa-curve siya. Ginawa dyan, lagyan lang ng kung hindi unan o foam. Ayan, katulad sa akin may foam sa gitna para lang hindi ma-bend yung, kasi pag walang foam yan hindi mo mapapansin na mabibend yung ano yan, yung pinakagitna yan. Baka madiinan natin mabasag yung LCD. Kaya meron dapat yan na naka-protection sa ilalim na foam. Ayan, binaklas natin. Ayan maliit lang yung board nya. Ayan yung una kong ginawa, ginamperan ko. Tapos magsusukat tayo dyan sa may LVDS. Ayan, LVDS papunta dyan sa pinaka top board nya. Tingnan natin kung may 12 volts na pumapasok dyan. Kasi kung walang 12 volts yan, walang supply yung ano nya sa may display. Kaya wala siyang, sa screen nya walang display, kaya wala siyang image na anuhan. Ayan, ginamitan ko na siya ng magnifying glass. Tapos nagsusukat tayo ng voltahe dyan kung saan yung may pinakasira. Step by step lang. Bali nagsukat ako dyan sa may pinaka-board kung may supply talaga, okay naman. Kaya kung mapapansin nyo, bumaba ako dyan sa pinaka top board.
Sa top board na ako nagsukat. Ayan, sinukat ko lahat. Ang problema yung nagsusukat ako ng mga voltage dyan, wala talaga ako masukat. Hanggang 12 volts lang siya. Step by step lang talaga yung ginagawa ko dyan. Hanggang sa pinakadulo. Ayan, kung pansin nyo, binuksan ko na yung pinaka-ilaw dyan kasi talagang sobrang liliit ng pyesa. Kailangan gumamit ka ng ganyang lente tapos may ilaw pa para lubos na makita mo yung mga pyesa na yun. Bali, ang gamit kong tester dyan sa ganyan is digital. Sa ano kasi natin, pag repair ng mga ganyan na mga flat screen TV o kaya monitor, mas maigi yung digital na tester kasi masusukat natin yung pinaka voltage reading niya. Saka kasi sa mga ganyan na monitor saka sa TV, sa mga LED na ngayon, meron na kasing positive at negative na ano yan, voltage. Kasi kung analog yung magagamit mo, pag nagsukat ka ng negative voltage katulad ng VGL, negative voltage yon, papalo ng pabaliktad yung analog mo. Kailangan kabisado mo rin. Pero kung tutusin, pwede rin sa analog. Pero mas maganda dyan kung sa digital ka, kasi hindi ka na magpipihit ng range. Ayan, no. Diyan ako nakafocus kasi ang problema nito, hanggang dyan lang yung 12 volts niya. Sa may 12 volts in niya. Ayan, hanggang dyan lang yung 12 volts. Tapos yung pinakamaliit dyan, ayan yun yung pinaka fuse niya. Ayan, o, hanggang dyan lang sa taas yung 12 volts niya. Pagdating sa baba, pagtawid ng fuse, wala na. Ayan, o, zero na. Ibig sabihin, patid na yung sira na yung fuse mo. Kumbaga, open na yung yung fuse mo diyan. Ibig sabihin, pagka ganyan, magsusukat pa tayo kung baka may shorted na pyesa diyan. Ngayon, diyan hindi ko na pinakita kasi ang pinakasira kasi niyan is yung diode na malapit do sa may sa may bandang fuse din. Yung diode na SMD diode, shorted na siya. Ayan ang nagkokos kaya walang voltahe na pumapasok do sa pinaka top board natin. Sa ngayon yan, bali binalik ko na kasi hindi ko na rin na videohan. Bumalik na yung mga supply niya. Nung pagkatanggal ko nung diode na yon, nakatawid na yung 12 volts niya. Pagtawid ng 12 volts, nagkaroon na rin ng ibang supply yung mga tinatawag na lang yung mga guide signal, lalo na yung BGL, 29 volts yon, saka yung BGL negative 7 yun, negative 7.5. Ayan. Diyan binabalik ko na kasi nagkaroon na siya ng image. Hindi ko na videohan kasi hahaba pa. Bali ang lang natin diyan, yung diode na isang diode lang na shorted, kaya niya i-paralyze yung buong unit. Pagka hindi nyo napansin yung shorted yun, kapag wala kayong gamit na tester, talagang masisiraan kayo ng ulo ko sa yung kailan talaga may tester kayo. Voltage reading saka resistance reading, pero mas maganda yung voltage reading. Malalaman mo kagad kung hanggang saan yung voltahe lang na
pumapasok dyan. Diyan, napansin ko yung fuse na yon, parang resistor din ang dating niya. Resistor fuse, ginawang fusible siya. Open na siya, kaya yung 12 volts hanggang doon sa taas. Nung bago ko ginamperan, hindi ko pala pinalitan yun. Ginamperan ko lang na maliit na wire. Bago ko ginamperan yun, nagsukat ako muna ng ibang pyesa kung ano yung shorted. Kaya nalaman ko na yung SMD diode na yun is shorted. Pagkatanggal ko doon, nagtest uli ako na ibang wala na. Talagang siya lang yung nag-iisang sira sa circuit natin, kaya hindi makatawid yung kinakailangan ng DC to DC na IC para i-convert yung mga ibang voltahe. Kasi pag hindi na supplyan ng 12 volts yun, wala mo siyang voltaheng may bibigay, may out sa ibang circuit, kaya walang display. Okay siya power, okay yung sounds, kasi iba naman yung supply nun. Ang problema, wala siyang display. Kaya ganyan yung karaniwan sira ng mga TV. Minsan nagtataka sila kung bakit may sounds naman, may sky blue naman yung good naman yung ilaw ng backlight, may sounds, tapos walang display. Ayan ang cause niyan. Ayan, bali tinayo ko na yan, tapos magpa-final testing tayo. Ayan. Kinakabit ko na yung supply nya. Bago ko ikabit yung ayan, kung makikita nyo sa monitor, ayan na. Ayun lumitaw na yung no display nya. Nung una wala. Sasaksak natin yung Android box natin dyan. Ayun lumitaw na yung Android box. Ibig sabihin, kahit hindi natin napalitan yung pyesa na yon, gumagana pa rin siya. Kasi may mga connection pa rin naman na pyesa doon sa katabi. Okay na. Bali, ang gagawin ko dito is i-impake ko lang to, tapos dadaretso lang ako doon sa opisina namin para ikabit to sa office ni sir. Yan, okay na siya, okay na. Pwede na yun. Ayos na to. Ayun yun lang guys. Kay sir, okay na yung monitor. Kahit na lang siguro ako na lang yung magpunta dyan sa linggo. Yun lang sir ang naging sira niya. Kasi pumutok na yung fuse niyang maliit kasi shorted itong SMD diode tawagin. Pinakamalit na diode to. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ko kayang i-repair na wala akong gamit, wala akong tester, kasi step by step na yung kukunin natin dyan hanggang makita natin kung ano yung pinagmulan na sira. Kaya pala wala siyang display kasi pumutok na yung fuse nya ng malit na fuse. Tapos kaya pumutok kasi shorted tong diode natin. Kasi kahit palitan natin ng fuse, kung hindi natin ma-detect itong sira, hindi pa rin maayos. Ito lang yung nagisira nya. Tapos bali hindi ko na siya pinalitan. Okay naman siya, gagana naman siya.
may mga naka-indicate na ng mga ibang pyesa doon. Ito pang ano lang kasi siya, pang guide lang, pang guide lang sa mga ibang pyesa. Kaya pang may shorted, kahit depende sa ano, kung may pyesa papalitan o hindi na papalitan. Ito okay naman, kahit di napalitan, gumagana naman siya. Kailan yung nagisira, sir? Tawag na ito, kahit ako na lang siguro maghatid dyan sa linggo para magamit nyo na itong monitor nyo. Kayo nang bahala sa akin kung pag-usapan natin yung ano dyan, tawag na ito yung service fee. Okay sir, yun lang. Salamat sa tiwala, sa pagtiwala nyo na ako mag-repair na itong monitor nyo. Yun lang. Thank you guys.